Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord. It's Friday morning dito sa Houston, Texas. Hallelujah. Panibagong umaga. Panibagong umaga na kami ay magpuri sa iyo, Panginoon Hesus. Panibagong umaga na kami ay makapagsilbi sa inyo, Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. God is great all the time. And all the time, God is great. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Puno ka ng kaawaan, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Nakaraos kami sa araw ng Wibis. At ngayon ay Biyernes! Yeho! Praise God! Biyernes na! Pahinga Israel tayo. Oh, hallelujah. At mag-ano na naman tayo, raffle na naman tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise the name of the Lord. Yan, huwag kalimutan i-love and share ang ating live. Love and share, mga kating Jesus. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Friday morning. Yahoo! Hallelujah. Holy Spirit, lead me in every step of the way for God's purpose and glory. Amen. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Amen. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu. Dahil tayo ay nandito na naman sa kanyang bahay upang atin siyang pasalamatan, atin siyang purihin, atin siyang itaas at kilalanin sa ating mga buhay. Oh, hallelujah. Praise the Lord. So, ayan, mag-umpisa tayo mga kating Jesus. Welcome dito sa ating live. Ito ang Team Jesus International School of Faith Bible Study, Daily Bible Study. Ngayon ay September 26, 2025. Hallelujah. God is great all the time, and all the time, God is great. Hallelujah. Okay, Doki. So, tayo ay mag-umpisa. Asa na ang ating mga kasama? Ang iba ay maaring sila ay nasa area of the storm, kaya wala silang mga ilaw.
ipagdasal natin sila mga ka-Team Jesus. Mag-pray tayo para sa kanila. Magpuri muna tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah! Yan, magpalakpak tayo mga ka-Team Jesus sa ating Diyos. Siya ang nararapat sa ating pinakamataas na uri ng palakpak. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming pasalamatan sa kabutihan mo sa mga buhay namin. Maraming salamat po sapagkat nandiyan ka upang kami ay gabayan, upang kami ay tulungan sa aming mga sitwasyon. Maraming salamat po sapagkat hindi kami nag-iisa. Kami ay matagumpay. Matagumpay dahil hindi sa aming sariling kagalingan, kundi dahil nandiyan ka sa aming mga buhay, Panginoong Hesukristo. O hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Lord. At kami nakaraos sa araw ng Huwebes at ngayon ay Biyernes naman po. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka.
Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga bibig, mga dila, aming mga kinikilos, upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong kaawaan. Diyos Ama, o hallelujah, sa pangalan ni Yesu Kristo. Salamat po at convict our hearts kung ano man ang mga nagawa namin kasalanan na hindi naaayon sa iyong kalooban, Panginoong Kristo. Patawarin mo po kami at gawin mo kami karapat-dapat sa iyong kaawaan. O hallelujah. Yes, O Lord. At salamat, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan, Lord. Salamat po, Lord Jesus. O hallelujah. Panginoong Kristo. Dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, maging sa mga taong nanlait sa amin, nanakit sa amin, nanloko, nanlibak, at sa ano pamang mga taong gumawa ng hindi mabuti sa amin, Panginoong Hesus. Kinikilala namin, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala sa mga taong ito na sila ay iyong katagpuin nang sa ganoon sila rin ay mabago, sila rin ay makaranas ng pagmamahal mo, ng iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng tao, kundi ikaw lamang ang nakapagbibigay. O hallelujah. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po sa iyong kapatawaran at patuloy po kayong gagabay sa bawat isa. Mayroon po kaming mga kapatid na sila ay nandoon po sa area ng Baguio, Panginoon. Lord God, ikaw po ang mag-iingat sa iyong mga kaanakan. Ikaw po ang mag-restore ng kanilang mga electricity upang sa ganoon ay makapagpapatuloy sila sa pakikinig sa iyong mga salita. Panginoong Diyos, ingatan mo po ang kanilang mga buhay, maging ang kanilang mga sitwasyon, Panginoon. Ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat. Ikaw lamang po ang pwedeng gumawa ng paraan upang mabago ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Hallelujah. Yes, Father God, at bigyan mo kami ng mais na internet connection, Lord Jesus, upang mairaos namin ang iyong life na safe, holy, sanctified, Lord God. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwala nandito ka, kasama ka namin, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Welcome, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I need you now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and
Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat, Lord. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At hayaan mo po, dinideklara namin na the King is in the room. So bawat taong nandito, Panginoong Diyos, dinideklara namin na ang iyong presensya ay nasa kanilang mga pamamahay, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Ang banal na espiritu ay nasa kanilang mga pamamahay sa makatuwid. Walang maaring makagalaw sa aming mga bahay, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Kahit ano paman, dahil kasama ka namin, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Yes, Lord, ikaw ang magbigay sa amin ng malakas na internet connection upang sa ganun po ay mairaos namin ang iyong live, marinig namin ang mensaheng nais mong iparating, at ito'y aming magamit, ito'y aming mai-apply sa mga buhay namin sa araw-araw habang nilalakaran namin ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. In Jesus' name, lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen. God is great all the time, and all the time God is great. Ayan, mga ka-Team Jesus. Kumusta ang mga buhay ninyo dyan? So, sa awa ng Panginoon, tayo nakaraos, maging ating mga kapatid na nakakaranas ngayon ng bagyo, mga ka-Team Jesus, no? Ang Diyos ang sa gitna ng unos, si Panginoong Jesucristo ang ating kasama, mga ka-Team Jesus. So, hindi tayo nag-iisa. Okay. So, kahapon ay tinuruan tayo, kaya nga tayo ay magwi-witness, tayo ang witness, mga ka-Team Jesus. So, kung tayo ay mayroong mga invites na i-join natin dito sa ating Bible study, kayo na nag-invite, siguraduhin ninyo na naministeryo na ninyo ang taong ito. Nakausap na ninyo, naministeryo na ninyo, at napatanggap na ninyo na-lead ba ninyo siya sa sinner's prayer para sa ganoon, ikaw, bunga mo yun. At pina-invite mo siya rito para mas manarish ang kanyang natutunan sa salita ng Diyos. Okay? So, kung tayo ang nag-invite sa isang tao na yan, sa isang kapatid na yan, siguraduhin natin na napatanggap na natin siya kay Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Upang sa ganoon ay mayroon ng pundasyon na ipaliwanag mo na sa kanya, ikaw ang nag-effort na gawin yon. So, obligasyon natin yon bilang mga Kristiyano, ang sinasabi sa salita ng Diyos, go to the world, share the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So, tayo na nag-invite ng mga kapatid natin dito, tayo dapat na ipaliwanag na natin sa kanila ang tungkol kay Panginoong Jesucristo, na nagkaroon na ito, may witnesses, ang testimony, ang patotoo, na si Panginoong Jesucristo ay tunay na anak ng Diyos sapagkat siya ay nilikha sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? Siya ay diniklara ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu nang siya ay nagpabaptismo sa tubig. Siya ay tunay na anak ng Diyos nang siya ay namatay at sa pamamagitan ng kanyang dugo ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Yun dapat ang naipaliwanag na ninyo doon sa mga invites ninyo at napatanggap na ninyo sila ni Panginoong Jesucristo, na kumbinsi na ninyo sila ba? At pinapunta nyo rito, ini-invite nyo dito sa ating Bible study, pero nakatanggap na sila kay Panginoong Jesucristo. Ipagdasal ninyo sila dahil kayo ang kanilang mga spiritual
parents. Mayroon tayong obligasyon na ipagdasal ang mga kapatid na ito at i-follow up ang mga kapatid na ito sapagkat tayo ang ginagamit ng Diyos para sa mga buhay nila. Okay, so dito tayo sa panghuling bahagi ng 1 John chapter 5. Ang buhay na walang hanggan. So ito ay nasa 1 John chapter 5 verses 13 to 21. Okay, so ngayon ay 9, 26, 25. 13 to 21. Ang buhay na walang hanggan. Dito tayo sa 13. Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan, kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan, ipanalangin ninyo siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ito ay para lang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. May mga kasalanang nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan. Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan, ngunit may mga kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. Alam nating ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng diablo. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating. At itago mo po, Panginoon Jesus, ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita, ang maririnig ay ang iyong boses bilang aming pastol, ang iyong kaawaan ang mararanasan namin, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat po. Lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan, mga katinjisas. So, anong ibig sabihin nito? Ang buhay na walang hanggan. So, alam na natin na kung tayo mismo sa sarili natin, alam na natin kung tayo ba ay mga anak ng Diyos o kaya tayo ay mga anak ng demonyo.
mismo sa mga sarili natin. Kasi maaring maloko natin yung ibang tao. Sa harap, maaring maloko natin sila na tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay sumusunod kay Kristo sa harap ng ibang tao, pero deep inside us, hindi. Deep inside us, nananatili pa rin tayo sa kapangyarihan ng demonyo. Dinideklara natin na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay nabaptismo na sa tubig, tayo ay Kristiyano na simula ng tayo ay naging ng isinilang, dahil ang ating mga magulang ay ay mga Kristiyano na nung tayo ay isinilang. Halimbawa, kayo dyan o sino pa man. Subalit kung titingnan ninyo ang kanilang mga buhay, they live in fornication. Sila ay mga Kristiyano na nung sila ay nabuhay, yung sila ay isinilang kasi ang kanilang mga magulang ay mga Kristiyano na. Subalit at nakatanggap na rin sila kay Panginoong Hesukristo nung sila ay lumaki na may alam na sila, 12 years old, 15 years old, ganyan. But they tolerated sin. Nananatili sila. They enjoy in fornication. Nag-live-in sila for how many years na nandoon sila, sumama sa isang lalaki, nagkaanak na hindi naman sila kasal, magkasama sila. But they are Christians. They declare that they are Christians. No? Tapos, itong halimbawa, ganito, ganyan, for a long time, pareho mga Kristiyano, nagsisilbi sa Diyos, sa choir, at ganyan. Pero hindi sila kasal. Pero they live together, they act like, they do like married couple, but they are Christians. So, ito yung sinasabi natin, mga ka-Team Jesus, na maaring isa sa mga kasalanan ng mga Kristiyano na ipinagdadasal natin upang, ito yung sinasabi dito, upang spiritually ay hindi sila mamatay spiritually. You know? Kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan, ipanalangin ninyo siya at bigyan siya ng Diyos ng buhay. So, itong mga ito, sila ay mga Kristiyano na. Subalit, dumadaan sila sa mga pagsubok ng buhay na maaring sila ay itinuturing nating weak. Yun ang kanilang kahinaan, ang sitwasyon na yan. Dahil sila ay na in love, na develop whatsoever sa isang babae o sa isang lalaki. Kaya kahit sila ay Kristiyano na at alam nilang mali ang kanilang ginagawa, ay they tolerated it. Subalit, dahil may mga taong nagdarasal para sa kabutihan nila, ang kanilang mga magulang ay maaring nagdarasal na sila ay maituwid, sila ay maiayos. No? Ay sinagot ng Diyos ang kanilang mga dasal, at itong mga taong ito ay naituwid ng landas, naihiwalay sa kanilang mga partner, sa kanilang mga kasama sa ibang mga babae o lalaki, at pinadala ng Diyos yung isang taong siyang magdiligtas sa kanila, siyang mag-aalaga sa kanila, siyang magpapakasal sa kanila, nang sa ganoon ay maging matuwid ang kanilang mga buhay at maibalik ang kanilang relasyon sa Diyos Ama. So yun yung mga kasalanan na hindi magdudulot ng espiritual na kamatayan, dahil nga mayroon pa silang pagkakataon na maibalik, na mabago ang mga buhay nila. No? Kagaya halimbawa, si Tito Brian,
Nung dito yan siya, nasa late 20s pa siya. Ay, PT siya. Tapos, may dumating na PT rin na babae galing sa Pilipinas. May asawa yun doon sa Pilipinas. Ngayon, ang kanilang employer ay siya ba ang O'Brien? Pwede bang itong si Esther ay ikaw muna ang mag-ingat nito, ano mo muna sa apartment mo, ihatid mo muna siya sa ganito, ganyan. Ito naman si Bryant na ang bait, okay, wala naman siyang maling iniisip. Ganun eh. You don't have a wrong motive or a wrong intention. What is your intention is just to help. Dahil bago nga siyang dating sa Amerika, kailangan niya ng tulong, wala siyang sasakyan, ganyan. So sila ang magkasama. Kahit na may asawa, pero hindi pa yun sila yung sabihin natin na-develop, wala pa. So, mga 6 months, ayan na-develop na sila, na ganito, ganyan, magkasama na sila, gano'n. So, itong babae, mayroon namang asawa yun, at may 2 anak na kambal. So, ano nangyari? Dahil nga, sukom sila sa temptation, kasi sila lang, magkasama sila, sila lang ang ganyan. So, yung babae ay nakipag-divorce doon sa kanyang asawang lalaki. At nang siya, kasi PT din siya, nang siya ay nagkaroon na ng papel o green card, ay pinetition niya yung 2 anak niya. So, yung 2 anak na yon ay 2 years pa yung 2 anak na yon nung na-petition dito sa Amerika. At dahil nga magkasama na si Tito Bryant at si Esther, si Tito Bryant ang tumayo bilang ama ng mga batang ito. Siya ang nagpalaki ng mga batang ito, saan sila pupunta, ganito, ganyan. Hindi man sila, although they are together, at siguro, they do sexual activities, pero hindi nabuntis, o nabuntis daw, pero nalaglag, di ko alam ang kwento, di ko rin inalam. So yun lang ang alam kong kwento, na ganyan ang nangyari. Siya ang nagpalaki sa mga bata, siyang tumayo bilang ama ng mga batang ito, na siya ang nagdadala sa mga bata, nagsumusundo sa paaralan, siya ang nagdadala sa mga bata kung mayroon silang mga games, mga ganito, gano'n, parents, ganyan. So, for 19 years, ginawa ni Tito Bryant yan. Sila ay nagserbisyo doon sa church, sila ay sumasama sa choir, kumakanta sila, ganito, ganon. Subalit, hindi alam ng congregation na sila ay hindi ikinasal. They live in fornication. See? Alam ng mga magulang yan ni Tito Bryant. Kasi mga Kristiyano sila. So, nandoon yung, alam ko yun, bakit? Kasi nadatnan ko pang buhay ang daddy ni Tito Bryant. At pareho kaming guro nung daddy niya. Principal, supervisor pala yung daddy niya, no? Sa Bacolod. Nag-usap kami, pinagsilbihan ko siya, inaalagaan ko, kaya yan, nag-share siya yung kanilang hinanakit, yung kanilang burden sa kanilang anak, na yan ang nangyayari sa kanya. At papatuloy siya sa pagdarasal na baguhin ng Diyos ang kanyang anak at maialis doon sa sitwasyon na yan. See, for 19 years na napamahal ni Tito Bryant yung mga anak na yan, na ganito, ganyan, or 19 years. So, nung ang nangyari, bakit sila nagkahiwalay? Sapagkat, yung babae, gusto niya na pakasalan na siya ni Tito Bryant. Siya na mismo ang bumili ng engagement ring para sa kanila. Subalit, tinanong ko si Tito Bryant, bakit hindi mo siya pinakasalan? At alam mo na mali ang inyong ginagawa na hindi kayo kasal. Subalit nagkasama kayo,
gumagawa kayo ng mga galaw o sexual intercourse na para kayong mag-asawa. Bakit hinayaan mo yun? So yun siya, yung parang nangyari sa kanya ay nakagapo siya sa sitwasyon na yun. So, yung mga yung mga ganong mga buhay natin, mga ka-Team Jesus, ng ating mga kakilala, ganyan, hindi natin sila hinuhusgahan. Kundi inuunawa natin sila sa kanilang mga sitwasyon. Dahil kung ikaw naman ang nasa kanilang sitwasyon, ano rin kaya ang mangyayari sa iyo kung hinuhusgahan ka ng kapwa mo sa halip na unawain ka, ipagdasal ka, at kung ano ang pwede mong maitulong sa kanila ay gagawin mo. By the grace of God, ang babae kasi mga ka-Team Jesus ay naging frustrated siya na bakit hindi siya pinakasalan ni Tito Brian, gayong nag-divorce na nga siya doon sa Pilipinas. Kasi tinanong ko siya, bakit hindi mo siya pinakasalan? Kasi pinagpipray daw niya sa Panginoon at nire-reveal ng Holy Spirit sa kanya na this woman is not good to be your wife. You have to get out from this situation. Get out. Ngayon, hindi siya nakikinig. Dahil nga, napamahal siya doon sa mga batang. Siya nga ang nag-alaga, nagpalaki, diba, 19 years. So, 21 years na nung maghiwalay sila ng babae, 21 years na yung mga batang yun. Dahil 2 years silang nandito eh. 2 years sila doon sa Pilipinas, dito, 19 years. 21 years old na yung mga bata. Tapos na sila sa kanilang mga pag-aaral. Minilhan pa nga ni Tito Brian yung mga batang yun ng sarili nilang mga sasakyan. No? So siya na yung naging ama ng mga batang yun. Sabi ko, bakit hindi mo siya pinakasalan? Kasi pinakita ng Holy Spirit sa kanya na ang babaeng ito ay pagdating sa pera, nakakalimutan niya ang ibang tao. Pagdating sa pera, mas inuuna niya yung sarili niya kaysa sa iba at hindi na siya naging patas pagdating sa pera. So, yun ang dahilan ni Tito Brian na ayaw niyang pakasalan yung babaeng yun hanggang sa dumating ang panahon na itong babaeng ito ay kasi sinasabi niyang Christian din yun, sinasabi niyang social climber daw ang babaeng yun kasi ang pinalitan siya o nagkaroon ng, habang sila'y magkasama pa, nagkaroon ng relasyon itong babaeng ito sa kanilang kaibigan na mapera. Milyonaryo yung lalaking yun na medyo matanda na, nagkaroon sila ng relasyon at naririnig daw ni Tito Brian sa kanilang higaan na natutulog sila na madaling araw ay nag-uusap yung dalawa, nagtatawanan, ganito, ganyan. So, at tinanong niya yung babae, sino ba itong ganyan? Oh, ano ba, nag-ano na ba kayo? Nag-sex na ba kayo? Nag-sexual intercourse na ba kayo? Hindi sumagot yung babae, umiiyak lang, ganito, ganyan. So, yun ang dahilan na kusang loob na umalis si Tito Brian sa bahay na yun. Sa bahay nila na silang dalawa ang nagbabayad at nag-upa na lang siya ng apartment at iniwan na niya yung dalawang batang yun. Inisip naman niya, itong mga batang ito, 21 years old na, magkambal, ay 21 years old na, pwede na silang mamuhay ng mga sarili nila. Ang iniisip niya, at least, ginamit ako ng Panginoong Hesus para sa dalawang batang ito na lumaki sila, na maayos ang mga buhay nila, hindi sila basugulero, lumaki sila na may disiplina sa sarili at naging profesional na ang mga batang ito. Yun ang kanyang konsuelo at umalis na nga siya. Dahil doon sa insidente na yon na nagkaroon ng ibang relasyon yung babaeng yun.
At, yun nga, ang akala naman ng babae ay pakasalan siya ng milyonaryo na yun, pero hindi siya pinakasalan, mga ka-Team Jesus. So, ang kanyang naging asawa ngayon ay nasa taga Zamboanga yun eh. Umuwi na sila yata sa Zamboanga. Ang kanyang naging asawa ay isang Canadian. Ang kanyang naging asawa. I don't know kung mayaman ba yung Canadian na yun. Hindi rin namin inalam. Basta yun ang sitwasyon. See, imaginein mo yan. For 19 years, they live in sin. Subalit dahil may mga taong nagdasal para sa kanila upang ayusin ng Diyos ang mga buhay nila. Narinig ng Diyos ang kanilang dasal at binigyan ng panibagong buhay itong mga taong ito. To God be the glory. You see? Ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, kapag tayo ay mga anak ng Diyos, silyado na tayo sa banal na espiritu, covered by the blood of Jesus, hindi naman ibig sabihin na perpekto na tayo at hindi na tayo nagkakamali. Nagkakamali pa rin tayo, subalit dahil nga silyado tayo sa banal na espiritu, ang sabi dito, alam nating sinumang naging anak ng Diyos, yan ay nasa 18. Alam nating ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na magpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng diablo. So, alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya lang may mga pagkakataon na ang diablo gusto niya tayong sirain. Gusto niya tayong malulung doon sa bisyo na yun. Gusto niya tayong malulung doon sa sitwasyon na yun. So, balit, hindi yun ang katapusan. Kung kayo man ay nandiyan sa ganyang sitwasyon, at sa akala ninyo, wala na talaga akong pag-asa, na-hook up na talaga ako dito, at wala na akong pag-asa ganito. Kung sa akala ninyo, ganyan ang inyong mga buhay, nagkakamali kayo, sapagkat mayroon pang mga, sinasabi natin mga ka-Team Jesus, na way upang tayo ay maialis sa sitwasyon na yan. Kailangan nating humanap, kailangan nating magdasal at maghanap ng mga taong gagamitin ng Diyos para sa ating pagbabago. Kung alam nating mali ang ating ginagawa at kung naniniwala tayo ay mga anak ng Diyos, babalik tayo sa Kanya. Sabi ko kay Tito Brian, tapos anong ginawa mo? Alam kong mali ang aking ginagawa. Subalit hindi ko maiwanan itong mga kambal na ito, napamahal na sila sa akin, napamahal na sila sa akin, para ko ng mga anak sila, daddy, tawag nila sa akin. Subalit alam niyang mali ang kanilang sitwasyon. At humihingi siya sa Diyos ng kaawaan, ng patawad. Tulungan mo ako, Lord. Anong gagawin ko? Maialis ako sa ganitong sitwasyon. Kaya, all things work together for good to those who love the Lord and is called for His purpose. So, nagpapadala ang Diyos ng mga sitwasyon sa buhay upang sa ganoon maaring masaktan man tayo sa kanilang mga ginawa. Subalit, itong sakit na ito, yun pala ang gagamitin ng Diyos nang sa ganoon tayo ay maihaon sa sitwasyon na yan at mabigyan tayo ng panibagong buhay na naaayon sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. See? So, hindi pa huli ang lahat. Ang sabi dito, kung tayo ay mga anak ng Diyos, iingatan tayo ng anak ng Diyos na si Panginoong Hesukristo at
hindi siya maaaring saktan ng diablo. O, kahit na natukso tayo sa mga ganyang sitwasyon, maging ako natukso rin sa mga ganyang sitwasyon, pero dahil tayo ay mga anak ng Diyos, bumabalik tayo sa Kanya, nagpapakumbaba, patawarin mo ako, Panginoong Jesucristo, itong nangyari sa akin, natukso ako sa mga ganitong bagay, natukso ako sa ganitong relasyon, but ang Panginoon ay tapat. Hindi tayo, saktan man tayo ng demonyo sa ating mga emosyon, magkakaroon tayo ng emotional depression. Depressed talaga ako kasi ganito sitwasyon ko, kasi ganyan sitwasyon ko, yun lang ang kayang gawin ng demonyo. Subalit kung tayo ay mga anak ng Diyos at nagpapakumbaba tayo, pinakinggan natin ang conviction ng Holy Spirit, no? Ay, yun. Humingi tayo ng kapatawaran, nagpakumbaba tayo sa harap ng Diyos, patawarin mo ako, Panginoong Jesucristo, nagkamali ako. So, ang ating Diyos ay handang magpatawad sa mga taong humihingi ng paumanhin, humihingi ng kapatawaran at kinikilalang nagkamali siya. Baguhin mo ako, Panginoong Jesucristo. You know? Yan ang sabi diyan, hindi pwedeng saktan ng diablo. Dito sa 19, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. So, alam natin na itong mundong ito na ating ginagalawan, ito ay nasa kapangyarihan ng demonyo. Kaya nga, nasa salita ng Diyos, diba, napag-aralan na natin yan, na babalik si Panginoong Jesucristo, gogonawin ang mundong ito, masisira itong mundong ito. At siya ay maghahari, magkaroon ng panibagong mundo, na siya ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. So, ang mundong ito ay hindi atin. Nandito tayo sa mundo. Subalit, we are of this world, but we are not owned by this world. Nandito tayo sa mundong itong ginagalawan natin, subalit hindi pagmamay-ari ng mundo ang ating mga buhay. Subalit dahil tayo ay pagmamay-ari ng anak ng Diyos at siya ang mag-iingat sa atin laban sa diablo, hindi niya tayo pwedeng saktan. Kagaya kay Job. Diba si Job? Ano-ano na lang mga pagsubok sa buhay niya. Ala, ganyan, wala pa ang mga anak niya, mga kayamanan niya, maging ang kanyang asawa ay nagsasabi pang, oh, you curse yourself and die. Maging ang kanyang mga kaibigan na nakikita siya na ganun ang sitwasyon niya na nasasaktan din sila sa sitwasyon ni Job. Kaya sa halip na mag-encourage sila kay Job, ay sinabihan pa niya si Job na nangyayari yan sa'yo dahil nagkasala ka. No? So, balit ano man ang nangyari kay Job, nagkaroon pa siya ng mga sugat-sugat sa katawan, pero hindi pwedeng patayin ng demonyo si Job yun. Dahil pagmamay-ari siya ng Diyos. At nang malampasan ni Job ang kanyang pagsubok, kung ano man ang ibinigay ng Diyos Ama sa kanya nung first time, ito ay dinoble pa niya sa second time. Hallelujah. So yun din ang mangyayari sa atin. Didoblehin ng ating Panginoong Jesucristo ang anumang mga ninakaw ng demonyo sa ating buhay kung tayo ay patuloy na magpakumbaba at kung tayo ay patuloy na pangahawakan ang kanyang mga pangako sa atin, at kung tayo man ay nagkasala,
At sundin natin ang conviction ng Holy Spirit na magpakumbaba. At hayaan siyang turuan tayo. Hayaan siya na gabayan tayo sa anumang ating mga gagawin upang hindi na tayo muling magkasala sa parihong kasalanan. No? Pero kung ang ating kasalanan ay ganyan at ganyan at ganyan at ganyan at humingi ka na ng kapatawaran, tapos bumalik ka na naman, humingi ka na naman ng bumalik, ito na naman ako. Hindi yan true repentance, mga katimbisas. Bibig lang ang humihingi niya ng kapatawaran, subalit hindi kasama ang puso. 20. Alam din nating ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. See? So kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay tayo ay nailigtas na, 'di ba? Nang dahil sa anak ng Diyos na si Panginoong Jesucristo. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang buhay na walang hanggan, the way, the truth, and the life. Kaya ang sabi diyan, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sino ba ang ating mga Diyos-Diyosan? Marami tayong mga Diyos-Diyosan. Una, yung mga dibulto na nandiyan sa ating mga bahay, nandiyan sa mga bahay nyo, nakatayo, may maliit, may medyo malaki, may medyo malaki. Ang iba ay talagang shrine ang nakalagay. Kaya ang Pilipinas ay under curse dahil, ayan nandun sa EDSA, may malaking shrine dyan ni Jesus Christ ba yun? Yung shrine doon sa EDSA ba yun? Hindi mga natin alam kung ano ang itsura ni Jesus eh. Kaya nga ang sabi sa salita ng Diyos ay, worship me in spirit and in truth. Sa espiritu at sa kamatuburan natin, sa katotohanan natin, sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. See, yung EDSA Revolution, yung EDSA, may malaking dyan, shrine ni Jesus. May iba pang mga rebulto ang lalaki. Yun ay mga Diyos-Diyosan. Ang ating altar sa pagsamba ay dito. Ito ang ating altar, ang mga puso natin. Dito natin sinasamba ang Diyos. Ang ating altar, kagaya ng lumang tipan, di ba, mayroon silang mga altar na nakalagay. Yan, gumawa sila ng mga altar. Tapos, yung kanilang sacrificial offering, ayan, no? Nagsusunog sila doon ng mga hayop, kung ano pa man na ino-offer nila sa Diyos. Yan ang kanilang altar, no, sa lumang tipan. Pero tayo, na nasa lumang tipan, na kung saan ang lumang tipan ay binago na, pinalitan na ni Panginoong Jesucristo ang lumang tipan, ang 10 utos ng Diyos sa lumang tipan, kay Panginoong Jesucristo, ito'y ginawa niya ng 2 utos. Una, mahalin mo ang Diyos, higit kaninuman. Ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi kung mahal natin ang Diyos higit kaninuman, meron tayong fear of the Lord. Takot na gumawa ng masama, takot na gumawa ng ganyan, sapagkat alam nating mali. No? At kung may mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So, ibig sabihin nun, kung sasaktan mo yung kapwa mo na yan,
sinasaktan mo rin yung sarili mo. Yan ang hindi naintindihan ng iba eh. Kung sinisiraan mo yung kapwa mo, gumagawa ka ng kwento sa kapwa mo, yan ay sinisiraan mo rin yung sarili mo. 'Di ba? Yan ang sinasabi natin yung mga Diyos-Diyos sa buhay natin. Ano ba ang mga Diyos-Diyos sa buhay mo? Yung mga iba-ibang mga debolto na may malaki, maliit, na ganito, ganyan, na iniingat-ingatan mo? O ang Diyos-Diyosan sa buhay mo ay ang iyong asawang lalaki? Ang iyong asawang babae? O ang Diyos-Diyosan sa buhay mo ay ang iyong kayamanan? O ang iyong bahay, ang iyong trabaho? Ang iyong negosyo? Ang mga Diyos-Diyosan, mga katindisas, yun yung mga bagay na mas binibigyan natin ng halaga kaysa sa Diyos. Kaya ang tawag natin doon ay mga Diyos-Diyosan. Yun bang mas piliin mo pa sila ba kaysa sa Diyos na totoo? Kaysa kay Panginoong Hesukristo, mas may oras ka pa doon sa mga bagay na yan. Maring ang Diyos-Diyosan mo ay ang iyong YouTube, ang iyong Facebook. Mas marami pang oras sa Facebook kaysa sa Diyos. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Hindi nyo lang alam. Akala nyo ang Diyos-Diyosan ay yun yung mga debolto lang. No. Marami. O kaya ang iyong Diyos-Diyosan ay ang sarili mo. Kaya self-centered ka. Palagi na lang ikaw. Kaya palagi ka na lang selfie, cheat. Selfie, cheat. Post na naman doon sa kanyang Instagram, doon sa kanyang TikTok, doon sa kanyang Facebook, saan pa man, hala, selfie, cheat, 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 cheat. Oh, ikaw, ang sarili mo, ang iyong Diyos. No? Lovers of themselves ang tawag doon, mga katindisa, sa akala ninyo. Lovers of themselves. Parang palagi na lang nakatingin, palagi na lang nakaano sa cellphone nila. Chuwek! Oh, post na naman. Chuwek! Post na naman. Hindi mabubuhay sa araw-araw kung wala yung cellphone nila. Palagi na lang, tik, 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 tingin-tingin sa cellphone. Tik, 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 tingin-tingin sa cellphone. Kahit nagtatrabaho, tik, 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 cellphone. Wala mang problema titingin tayo sa cellphone. O, halimbawa, may mga messages tayong importante, okay lang yan. Pero pag tayo nagtatrabaho, we have to respect our employers also. Na hindi tayo iwan natin yung cellphone natin. Tingin-tingin doon sa Facebook, palaging ganyan. Once in a while, mag-break ka, tingin ka ng kasandali. But you go back to your work. Kasi, respeto mo yan sa sa employer mo na nagbabayad sa'yo. See? Bato-bato sa langit, ang tamaay magtino. So, may mga sitwasyon tayo sa buhay na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Subalit, dahil sa mga taong nagdasal, dahil sa inyo na nagdasal, para sa taong ito, dahil sa tayo nagdasal para sa taong ito, para sa isang kapatid na ito, ay binago siya ng Diyos. Sinunod niya ang conviction ng Holy Spirit at gusto niyang ayusin. Kailangan lang nila ng tulong pinansyal. Kaya, para sa ganoon ay tulong pinansyal para maiayos nila ang kanilang mga buhay. Dahil sila ay na-hook up doon sa sitwasyon na yan. At wala na silang, parang sa tingin nila ay wala na silang magawa sa sitwasyon na yan. Yes, wala ka nang magawa sa sitwasyon na yan kung ikaw lang ang gumagawa. Kung ikaw lang ang kikilos. Kailangan mo ang Diyos. Pag ang conviction ng Holy Spirit ay nandiyan, no? Pakinggan natin, Lord, nagkamali ako. Tulungan mo po ako, Panginoong Diyos. Nagkamali ako.
para sa ganoon, ay tulungan tayo ng Diyos. Gagawa siya ng paraan. Kapag nakikita niya na nagsisi tayo sa ating ginawang kasalanan at gusto nating umalis sa sitwasyon na yan, dahil alam nating mali ang ginagawa natin, gagawa ng paraan ang Diyos. Gagamit siya ng mga taong sumusunod sa kanyang kalooban upang matulungan ka sa sitwasyon mo. Upang maiayos ka sa harap ng Diyos, maging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos Ama, He never tolerates sin. Pero walang magawa si Panginoong Jesucristo, walang magawa si Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin kung hindi tayo ang magdesisyon na gusto nating magbago. Tayo kasi yun tayo ang magdidesisyon. Although di natin kaya ang bagay na yan, pag tayo ay nagdidesisyon, Lord, gusto ko na pong magbago. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Gusto kong maituwid ang buhay ko. Panginoon, tulungan mo ako. Di ko kayang gawin to na mag-isa. Yan ang doon papasok ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo ay nagpapakumbaba. At alam nating nagkakamali tayo. Gusto kong baguhin ang sarili ko, pero di ko kayang gawin. Tulungan mo ako, banal na Espiritu. Doon papasok ang Diyos, sapagkat nagpapakumbaba na tayo at kinikilala na natin na tayo ay nagkamali. May ipapadala ang Diyos na mga sugo niya, para sa ganoon, ay matulungan tayong maialis sa sitwasyon na yan. Maaring ang paraan na yan ay hindi maganda, masaktan ka, but it will be a turning point. Gagaya kay Tito Brian, that was his turning point sa loob ng ilang taon, 19 years. Nung babaeng yun ay natukso doon sa isang lalaki na maraming pera daw, ganito, ganyan, that was his turning point na umalis na siya sa sitwasyon na yun. The Lord made a way for him. No? So may rason na insulto na sa kanya, nasakta na siya, okay. O umalis na siya. Ganon din tayo. Maring ang turning point natin ay masakit, masaya, yung realization natin. Subalit, pag sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos, kahit gaano man kasakit, nasaktan siya, namimiss na yung dalawang kambal, yung kambal, namimiss niya, na ganito. But, he chose to do it right. Ganon din kayo, ganon din ang iba. Diba? Ganon din ako. Mayroon tayong mga turning points na alam natin hindi natin kaya to kung tayo lang. Subalit kasama natin si Panginoong Jesucristo. Kung tayo naniniwala, ang anak ng Diyos ang mag-iingat sa atin at hindi tayo masasaktan ng diablo. Hallelujah. So, huwag niyong kalimutan yung sinasabi sa salita ng Diyos, nandiyan, Yan ay nasa 18. 1 John chapter 5, verse 18. Alam nating ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng diablo. See? Ganun yun mga katinjisas. Basta tayo lamang ay nagpakumbaba at kinikilala natin nagkamali tayo at gusto nating baguhin ang ating mga buhay, may paraan ang Diyos. Paraan na hindi natin inaasahan. Ang kanyang paraan ay iba sa paraan ng tao. Ang ating iniisip ay iba sa iniisip ng Diyos. Kaya isuko natin sa Kanya ang mga sitwasyon natin. Isuko natin sa Kanya ang ating mga problema, ang ating mga sitwasyon na alam nating mali tayo, subalit parang wala na tayong mapupuntahan. God is a faithful God.
Oh, hallelujah, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa conviction of the heart na sundin ang kalooban mo o anuman ang mga maling aming mga ginagawa. Ngayon, Lord, salamat po sa conviction ng Holy Spirit na hingi namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, maging ang aming mga Diyos-Diyosan, kung sino man po, kung ano man po ang aming mga Diyos-Diyosan, na mas binibigyan pa namin ng oras, ng panahon, kaysa ikaw, Panginoong Kristo, ang aming pakinggan, pag-aralan namin ng iyong mga salita. Please, Lord, forgive us, Father God. Forgive us, O Lord. Hallelujah, Jesus. Sapagkat, Panginoong Kristo, tanging ikaw lamang po. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng aming mga buhay. Ikaw lamang po, Panginoon, at walang iba. Oh, hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat sapagkat kami ay mga anak mo. Anak mo. Hallelujah. Kami ay mga anak mo, Panginoong Kristo. At ikaw ang mag-iingat sa amin na hindi kami masaktan ng kaaway ng Diyos, na hindi kami masaktan ng Diablo. Oh, hallelujah. Napakabuti niyo po. Maraming salamat po, Panginoong Kristo. Gabayan mo po ang bawat isa. Yes, Lord. Alam ninyo ang aming mga buhay. Alam ninyo ang aming mga sitwasyon. Let your Holy Spirit convict us. At isuko namin ang aming mga nagawang mga kasalanan. At hayaang ikaw ang kikilos. Hayaang ikaw ang gagawa ng paraan upang maihaon namin ang aming mga sarili doon sa mga kasalanan na yan. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoong Kristo, sa pag-iingat mo sa amin. We love you, Lord Jesus. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Dinideklara namin na ikaw ang aming Diyos. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you. Thank you sa patuloy mong paggabay sa bawat isa. Thank you sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng katatagan, nagbibigay sa amin ng pagtuturo na wala anuman ang mangyayari sa mundo, hindi kami mag-aalala sapagkat kasama ka namin at iingatan mo kami, Panginoong Kristo. Ituwid mo ang aming mga landas. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa, Lord, yung aming ibang mga kapatid namin na nakakaranas ng matinding bagyo ngayon. Lord, ikaw ang mag-iingat sa mga buhay nila, mga bahay nila, O Lord, pamilya nila, O Lord Jesus. Preserve and protect them for your purpose and your glory, Panginoong Jesus. Ikaw ang mag-provide ng aming mga pangangailangan sapagkat yun ang sabi mo sa mga salita. My God will provide all your needs according to the riches and glory in Christ Jesus. Kaya ikaw ang magbibigay ng aming mga pangangailangan. Sabi mo, hindi ka binigyan dahil hindi tayo binibigyan dahil hindi ka naman humihingi. At kung tayo ay humihingi, nagdadalawang isip tayo, kaya hindi tayo binibigyan. So, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na hindi kami magdadalawang isip sa mga pangako, Panginoon Jesus. Kundi panindigan namin, paniniwalaan namin ang iyong mga pangako. At ito'y gagawin mo sapagkat pinaniniwalaan namin. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang aming pag-asa at walang iba. Ikaw ang aming tinitingnan. Lord Jesus, you are the author and the finisher of our faith. Thank you sa iyong kabutihan, O Diyos. Oh, hallelujah. We praise you and we adore you, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Lahat po ng papuri at parangal ay binabalik namin sa inyo. Salamat sa lahat ng pagsagot ng aming mga dasal. To you be all the glory and honor, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus.
Natuto ba kayo sa salita ng Diyos? At kung sino man ang kinakausap ng banal na Espiritu ngayon, bago ka matulog ay humingi ka ng patawad at hayaan mong ang banal na Espiritu ang gagawa ng paraan para sa iyo. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Enjoy your weekend. At mamaya, in few minutes, ay magkaroon tayo ng raffle draw na naman kung sino ang karapat-dapat na member ng Team Jesus na ating pagpapalain sa sa susunod na linggo. So napagpapala na ba ninyo? Sino ba yung nanalo? Sino ba yung pinili ng banal na Espiritu noong nakaraang linggo, nakaraang Biyernes? So Biyernes na naman, no? Hallelujah, God is great all the time. See you then, Team Jesus members. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Ingatan tayo ng ating Panginoong Jesucristo at ilayo tayo sa anumang mga sakuna ng buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. God bless us all and we love you with the love of our Lord Jesus Christ. Bye-bye.